Hallelujah. So, bago po tayo mag-umpisa, meron po tayong laging inaawit yung Jurassic na This is the Day, na paborito, isa po sa paborito ng ating bishop. Baluya po ita, This is the day. Singa po, tayo po tayong lahat. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord... Bilisan pa! Bilisan! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Dahil nandito po tayo sa bahay ng Panginoon para sama-samang umawit, sama-samang sumamba, makinig ng kanyang salita. Amen! Come on, one more hand of praise to God. Woo, 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 woo. Praise the Lord. Tayo po yung makakaupo na. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At natapos na po tayo sa ating pinag-usapang seryeng Fighting Faith. However, hindi po natatapos ng January ang pag-ipaglaban po ng ating pananampalataya. Of course, habang andito pa tayo, bukas, sa darating ng mga araw, hanggang dumating po ang ating Panginoon, or kung sino man ang mauna, baka mas mauna pa tayo sa pagdating ng Panginoon. Whatever, kaganon pa man, basta lagi po tayong nakahanda, paglalaban po yung pananampalatayang nasumpungan natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Sa papungpalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po at Pebrero na. So, bali yun na po na yung nga sabihan tamo. Love month daw po, love month, pagdating po ng Pebrero. So pag pinag-usapan po yung love, yung madalas nating marinig na definition ng love is, love is bulag daw. Di ba meron pang, love is a many splendor thing. Dito pong Jurassic kalupa ko. Hallelujah. Kaya lang po, pag pinag-usapan po ang pag-ibig, alam naman natin, ngayon, talagang pababa ang definition ng pag-ibig ng mundong ito. Di ba? Yung pong pag-ibig, tsaka yung like, love and like, parang pareho na lang sa mga tao. Limbawa, ano ba yung like? I like your shoes. I like your style. Dapat ganun eh. Pero ang sasabihin po nila, oh, I love your style. I love the way you dress. Parang ganun na yung love tsaka like, parang pareho na lang sa mga tao. Pero yung like, medyo ano lang po yung like eh. Yung like is to appreciate. Remember, like to appreciate, like is more casual. Whereas love po is to understand. Mas malalim po, not just an emotion. Love is much stronger. Kaya nga po, ito po ang magiging tema ng ating pag-uusapan sa buong buwan ng Pebrero. Praise the Lord. Ang sabi po kasi ng salita ng Diyos, para mas maintindihan po natin, ang ating pong pag-uusapan, yung tema natin is understanding the God kind of love. Ayan po, understanding the God kind of love. Ayan, kasanting na pangasiulan eh. Ito na bang tayo paintindihan kanya yan? Anyway, bigyan po natin ng diin. Ito pong ating pag-uusapan ngayong umagang ito. How to get a better understanding sa pag-ibig po ng Diyos. Sa atin, of course. At bago po tayo pumunta sa ating pag-uusapan, meron pong binuksang talata ang ating pong senior pastor kagabi na gusto rin po natin basahin ngayong umaga ito na masusumpungan po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 3,
this says hanggang 19. Ephesians 3, 16, 19. Pero manalangin muna po tayo pong lahat dumulog sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Aming dalangin ang pagkilos patuloy ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santo Espiritu, na patuloy na punuin ang sanktuaryong ito, ang bawat puso, ang bawat kaluluwa nandito ngayon. O dakilang Diyos, aming dalangin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, maging bukas ang aming mga puso at kaluluwa upang sa paglabas namin ng bahay sambahang ito, bahay dalangin ng ito, o Diyos, tatanggap kami ng katuroang manggagaling sa iyo na magiging gamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay upang maging mas matibay pa ang aming panghahawakan pagtitiwala sa iyong mga pangako at mga salita. At alam po namin, sa aming pag-aaral ngayon, masusumpungan namin ang pagtugon ng iyong sa aming mga panalangin, ang iyong kapangyarihan, ang iyong patnubay, o dakilang Diyos, sa lahat po ng aming mga buhay. Alam po namin, dahil sa iyong pag-ibig, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami babawayan. Palain mo, dakilang Diyos, ang buong aming gagawin pa, natitirang gawain, na magpagbigay lamang ng kaluguran, kaluwalhatian, sa iyong dakilang pangalan, kasama ng iyong langkod na gagamitin para sa iyo lamang dakilang Diyos, para sa iyo lamang dakilang Diyos. Ito pong aming samudalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, tingnan po natin, bago po tayo pumunta sa ating pag-usapan ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ayan po, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Hallelujah. Unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Hallelujah. Then, Christ will make His own home in your hearts as you trust in Him. Ito po ang nice ng sulat po ni Apostol Pablo na sa ating pong buhay ngayon. Inahabilin po, sinasabi po niya talagang ang pag-ibig po ni Kristo Jesus, si Kristo mismo, nasa ating pong mga puso. Hindi lang sa tabi-tabi, hindi lang sa sulok-sulok ang ating pong Panginoong Kristo. Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love, and keep you strong. Ang pag-ibig lamang po ng Diyos na para mas maintindihan po natin ang pag-ibig ng Diyos, to have a better understanding of the love of God. Ito po yun. Down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand. Ito na po yun. Habang tayo nag-aaral sa buwan ng Pebrero, at of course, sabi nga, hindi naman matatapos sa buwan ng Pebrero ang pag-aaral po natin para mas maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Araw-araw po yan. Araw-araw, sa mga susunod pa mga araw, how wide. All God's people should. All God's people should. How wide, how long, how high, and how deep. Wow, His love is. And may you experience the love of Christ. Ito po, sa ating pong pag-aaral, paglabas natin araw-araw, may you experience the love of Christ though it is too great to understand fully. Sobra pong lawak, sobrang how wide, how long, how high, how deep ang pag-ibig po ng Panginoon. Then, you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. At dito po, yung verse 20, ang ganda po ng verse 20. Ayan. Now, all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Palakpakan ng Panginoon. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, kahit po yung mundong ito'y talagang nagiging iba't iba na ang definition ng pag-ibig, bumababaw na ang definition ng pag-ibig ng mundong ito, pero ang pag-ibig po ng Diyos
kailan po hindi magbabago. Lagi pong tapat ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin. Praise the Lord! Kaya nga po tayo po, meron po tayong mga kasama, pag-ibig ng Diyos. Kaya po kayo nandito, mahal po kayo ng Diyos, mahal po tayo ng ating mga kapatid. At meron na pong barangay, din kaya tamang bisita, praise the Lord. Maya-maya po, bibigyan po tayo ng konting panalangin ng ating mga usher, sasamahan po nila kayo sa ilalim. Sinabi mo nataan din mag-MC Inulit siya mo na yan. Praise the Lord. Welcome po sa ating pong church. Ito po yung ating church, Calvary Temple, na meron pong passion and compassion. Gaya po ng ating Panginoon, na ating pong pag-aaral, yung compassion po ng ating Panginoon ay bibigyang din po natin maya-maya dito po sa bahagi ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Kaya nga po, buksan po natin ang ating pag-aaral sa talata pong galing sa Corinto 13:4-8. Ito po ang definition ng love pagdating po sa ating Panginoon. Love is patient. Sa ibang salin, love is long-suffering. Love is patient. Love is long-suffering. Love is kind. Nasa katin po kaya ito. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Dito pa lang po, pag natapos po natin basahin ito, tapos pagbulayin po natin, pwede na po tayong umuwi. Pero ano po, talagang bigyan po natin ng pag-aaral. Ito pong ating sermon ngayong umagang ito. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not self-seeking. Ito yung ating bibigyang diin maya-maya. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they shall cease. Where there are tongues, they shall be stilled. Where there is knowledge, it shall pass away. Love is not self-seeking. Ito po yung God kind of love na talagang hindi po self-centered. Ito po yung ating pag-usapan. The God kind of love is not self-centered. Ito po yun. Yung pong pag-ibig na gagaling sa the God kind of love is not self-centered. Hindi sarili. Hindi selfishness, selfless. Yan. Hindi po selfish. Self-centered. Laging ako ang may idea niyan. Kung hindi lang sa akin, hindi makakapunta ng abroad yan. Kung hindi lang sa akin, hindi makakalabas ng hospital yan. Love is not self-centered. Hindi mayabang. Dito po sa ating pinag-usapan kanina. So the God kind of love na talagang hindi self-centered, bakit po? Kasi po itong God kind of love na ito comes from the Holy God. Wow! Hindi siya self-centered. Bakit po? Kasi hindi po makasarili. Hindi self-centered. Lalo na po ang ating Panginoon, baka dahil the God kind of love comes from a Holy God. Galing po sa Diyos. Ang pag-ibig, na noon pa man po, ang pag-ibig ng Diyos ay na-establish na long before pa, bago pa talagang likayin ng Diyos ang tao. Remember, na-prepare na po ng dahil sa kanyang pag-ibig ang lahat ng kailangan ng tao, pagkain, prutas, everything was all prepared. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Andiyan po, lahat po, nakahanda po para sa atin. Ang tugon ng ating mga panalangin, ang tugon ng ating mga pangangailangan, dahil mahal po tayo ng Diyos, hindi po self-centered ang pag-ibig ng Diyos, dahil ito po yung nanggagaling sa kanyang pagiging banal. Comes from the Holy God. Yung true love can only found, yung pong tunay na pag-ibig, ay masusumpungan lamang po sa ating Panginoon. True love can only be found in God. Whoever does not love, does not know God. So, kung wala po tayong pag-ibig, hindi natin kilala ang Diyos.
So para mas makilala po natin ang Diyos, to better understand the God's kind of love, dito po ay talagang kakikitaan tayo ng pag-ibig. Pag kinakikitaan po tayo ng pag-ibig, yun ay pakikita natin, naiintindihan na talaga natin kung ano ang uri ng pag-ibig ng Diyos. And so we know and rely on the love God has for us. Ito lang po yun. Kung alam po natin, kung talagang alam natin, mahal tayo ng Diyos. Ito po yun. Whoever God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God. And God in them. And God in them. Yung pong talagang, ang mundong kasi ito, kino-confuse, patuloy na kino-confuse, yung kahulugan ng pag-ibig. Yung they define love ayon sa kanilang interest, ayon sa kanilang experiences. Pero sabi ko nga kanina, long before pa, andyan na po ang pag-ibig na galing po sa ating dakilang Diyos. Sa ating unang nilikha, Adam at Eva, kaya lang po, alam naman natin, ang kwento, ang kasaysayan, ng dahil sa pagsuway ng mga dalawang ito, ay ayun. Nagka-problema po ang buong yato, ang buong mundo. Nang dahil sa nahulog po sa kasalanan at ang bayad daw ng kasalanan ay kamatayan. At hindi lang po talagang kamatayan, ano po yan, kamatayan, kaparusahang walang katapusan. Siyempre, ang value nito, saan ito? Revi? Hell. Impyerno po, alam naman natin, pagdating po sa pupuntahan ng tao, isa lang naman talaga gusto nating puntahan. Di ba? Gusto natin pumunta ng langit. Wala po sino pong gusto pumunta ng impyerno? Naalala ko lang po yung isang kwento ng ating late Pastor Proceso Marcelo ata ito. Abang siya nangangaral sa funeral, meron po isang pilosopong tao, siyempre sa funeral, langit ang pinag-uusapan. Meron isang pilosopong tao na kilala po sa kanyang kapilosopuhan. Ang sabi niya, Pastor, ano ang aking gagawin para pumunta ng impyerno? Siyempre, anong sasagot ng pastor? Sabi ko ni Pastor Marcelo, wala ka nang dapat gawin, kapatid. Papunta ka na roon, sabi niya. Singit ko lang po, John 3:16, nahin ko na po yung John 3:16. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Whoever will believe in Him, paniwalaan po ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo nang siya'y namatay para lamang tubusin ang kasalanan. Dahil ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, entonces mamamatay po tayo, pupunta tayo ng impyerno. Pero andun na po si Kristo Jesus nang dahil lamang, ito po, mas maintindihan po natin, understanding the God kind of love, binigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, tubusin ang ating mga kasalanan para hindi na po tayo pumunta ng impyerno. At ang kanyang pangako, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ito po ang kanyang pangako, Ang hinihingi lamang po ng salita ng Diyos. Ang hinihingi ng salita ng Diyos, nasusulat din sa 2 Pedro 3:9, ayaw po ng Diyos ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Kaya nga po, ang kanyang pangako, hinihintay po niya ang bawat sa atin lumapit sa kanya nang may pagsisiti, tanggapin ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At masisiguro po natin ang katiyakan, ang kanyang pag-ibig magdadala sa atin doon sa kalangitan. Come on! Woo! Praise the Lord. Amen. Masyari tanong muli. Basta talagang sigurado po tayong na natin ang ating Panginoon sa ating mga Panginoon. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Talagang nagsisisi na ako. Maging Panginoon ka tagapagligtas ng aking mga buhay. Pangako po niya, hindi na tayo mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Miras na ako rin Pero yun po naman talaga ang puso ng Ebanghelyo, ang pagmamahal po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi po, nobody can tell what true love is, kundi ang Diyos lang po, except
God alone. God alone. Dahil po siya lamang ang best example ng selflessness. Love when He gave His one and only Son to die on the cross to save us from hell. Na ating pong binuksang talata kanina, yung pong John 3:16. Hindi po makasarili ang pag-ibig ng Diyos. One more story na alala ko po. Isa pong lalaki, sumakay ng tren. Tapos, meron po siyang dalang bag. Bumili ng 2 ticket. Yung isa para sa kanyang bag. Para siguro, komportable. Kasi maybe yung laman ng bag niya, yung mga importanteng documents or whatever. Tapos, bago lumakad ang tren, merong isang batang lalaki talagang excited. Wala siyang makikita ang bakanting upuan. Nakita niya yung bakanting upuan, merong bag. Pumunta yung batang lalaki doon at saka umupo. Sabi ng lalaki, "Huwag kang upo dyan, nakareserba yan para sa aking kaibigan," sabi niya. Wala pa naman yung kaibigan mo, sabi niya, umupo yung lalaki, tapos kinalong yung bag. Siyempre, manggiligikan Wala siyang magawa. Hanggang sa gilgit na lang, sa gigil na lang. Hanggang sa lumakad ang tren. Tapos yung bata nagtataka, wala pa yung kaibigan ng lalaki. So nung lumakad ng tren, ang ginawa ng bata, tinapon yung bag. Total, wala naman yung friend mo hindi na siya darating Hindi na niya kailangan nito tapon na natin. Now the point is, yung mga importanteng bagay po natin, yung pagiging makasarili natin, minsan magpapahamak po sa atin kung hindi po natin kikilalanin ang pag-ibig ng Diyos. Selfless, mas maintindihan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Yung God kind of love, ulitin ko lang po, yung John 3:16, "For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him," ayan, "shall not perish." Hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Nukarin ka pa! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, yung talagang pag-ibig ng Diyos na hindi self-centered, ito po, medyo palalim po tayo ngayon. Palalim po tayo. The God kind of love, binibigyan po ng prioritize the needs of others. Prioritize the needs of others. So, totoo. Minsan, mamaya po, meron pa mas malalim dito. Pero ganito po talaga naman. Kaya nga hindi po selfless ang pag-ibig ng Diyos. Alam naman natin ang pag-ibig ng Diyos. If you still remember isa po sa kanyang mga salita, ang sabi ng Panginoon, nabilanggo ako, dinalaw niyo ako, naghubad ako, dinamitan niyo ako. Remember, yung pong salita ng Diyos. Tapos, nagkasakit ako, dinalaw niyo ako. Panginoon, hindi naman namin ginawa sa inyo ito. Kailan namin ginawa sa inyo ito? Sabi po ng mga disciples sa Kanya. Ang sabi po ng Panginoon, kung ano man ang ginawa ninyo sa inyong kapwa-tao, ginawa ninyo ito para sa akin. Amen. The God kind of love prioritize the needs of others. Kaya nga, yung pong sabi ng salita ng Diyos, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Minsan, mahirap, di ba? Kaya lang, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, value others above yourselves. Sabi ko nga kanina, hindi na nga sa'yo yung ideya ng project na naging maganda ang kinalabasan. Tapos, dapat ibabay, wow, ang ganda naman. Ganda ng ginawa mo. Tapos, ako ang may idea niyan. Kaya, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationships with one another, have the same mind as Christ Jesus, who,
being in the nature of God. Who being in the nature of God? So, long before pa, being in the nature of God, Diyos talaga ang ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung ating senior pastor, sige, kayong nagsasabing hindi Diyos si Kristo, ito na lang ang verse. Who being in the very nature of God. Nature of God, ang liwanag po, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Itinabi po niya. Naging tao po ang ating Panginoon. Para lamang po sa mga tao, para lamang po sa atin. And then, sabi po, rather He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Being made in human likeness. Diyos po siya, pero kailangan po niyang maging tao. Bakit po kailangan niyang maging tao? Dahil hindi pwedeng mamatay ang Diyos para tubusin ang ating mga kasalanan. Kailangan po niyang maging tao para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para magkaroon pa ng katubusan. Kailangan po niyang yung kasalanan natin. At ito ang kanyang pangako natin pong sinabi kanina. Para lamang po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. For even the Son of Man did not came to serve, to be served, but to serve others, and give Himself as a ransom for many. So, ang kanya pong buhay, binigay niya. Ibinigay niya talagang voluntarily, binigay niya ang kanyang buhay para lang po sa bawat isa sa atin. At ito po, yung kung ibinigay niya ang buhay niya sa atin, ito po ang kanyang gustong bigyan ng diin na tayo rin naman. Di ba? Kung ito ang Diyos na nga siya, being in the nature of God, talagang naging tao siya para lang maipakita natin na kailangan din nating tulungan yung mga taong nangangailangan. Tulungan yung mga taong nangangailangan. We are blessed to be yan, praise the Lord. Helping others with their needs. Ito po yung gusto niya ibigay diin ng ating Panginoon. Helping others with their needs is only possible if you genuinely receive Jesus as Lord and Savior of your life. So yung pong pag-ibig ng Diyos, kung nasa sa atin, yung batong binasa kanina, kung talagang nasa sa atin na ang pag-ibig ng Diyos, talagang tinanggap natin siya. Kasi po mahirap, hindi natin magagawa kung wala po sa atin ng Diyos. Ang katulong po natin ng Diyos, ang kanyang kapangyarihang Santo Espiritu, ang siya pong ating magiging katulong para po matulungan po yung mga ibang nangangailangan. Remember po yung surat ni Santiago doon sa James 2:14. Ano daw ang kahulugan ng pananampalataya kung nakita mo yung iyong kapatid at ipinanalangin mo siya, go in peace, pero hindi mo binigay ang kanyang pangangailangan, hindi mo naman siya tinulungan. Sige kapatid. Yung pong legitimate na nangangailangan hindi po yung kunya-kunyaring nangangailangan para lang makapang-utang. You can do the math. Ano po ang aking ibig sabihin, Tapos, pinalangin mo siya. Sabi nga ni Pastor Manny, lagi po niyang bilin sa amin, ikayuana. Istong mama ko kayo, lalo na istong pupunta ako karing masakit, o kaya karing hospital, at minawas kayo, lagi niyong dalaan yung mapitaka na may laman. Kasi pag pinanalangin niyo yan, yung mga nangailangan ng may sakit, okay, sige, pag-prayda ka, bahala na. Meron ka namang ibibigay, hindi ka bumunot. Hindi buo yung ating ginawang, ang ibig sabihin, hindi buo yung ating pagtitiwala sa Diyos, na ginagamit tayo ng Diyos para makatulong sa iba. Amen? Nananalangin po yung family. Sabi po ng tatay, doon sa bago matulog, Panginoon, yung pong aming kapitbahay, talagang hanggang ngayon wala pa silang isasaing. Panginoon, tugunin niyo po ang kanilang pangangailangan sa pangalan ni Jesus, sabi. Tapos, yung kanyang anak sabi, Dad, you know what? Your prayer can be answered right now, sabi po ng bata. Paano anak? Sabi, akin na yung pitaka, sabi niya. Ibig sabihin,
Pag nangangailangan, kasama po yung bulsa. Amen. Helping others with their needs is only possible if you genuinely receive Christ Jesus as Lord and Savior. Yung pong, pag na-transform na po tayo ng pag-ibig ng Diyos, yan po talagang, yung pong pag-ibig ng Diyos na talagang, kasi po ito yun, pag talagang naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos, na talagang nanunuot sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, magpa-flow po yan. Magpa-flow po yung pag-ibig ng Diyos para pagtulong para sa mga ibang tao. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Ito po yung sinasabi natin. Kasi pag hindi nga natin, wala si Kristo sa atin, hindi natin maintindihan ang pangangailangan ng iba. Nagpagod nga ako, nagsunog nga ako ng kilay eh. Tapos, pag ipantutulong ko lang, ito po yun. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Amen. Amen. Ito po talagang, if we are truly in Christ, pati po yung batas, if you are truly in Christ, you will fulfill. You will fulfill. Pamo namin ang pasagli. Praise the Lord. You will fulfill His law. Ayan po. Carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Pati po yung batas ng Panginoon. Hindi po nawawala yung batas ng Panginoon. Ito po yung batas yung pag-ibig sa kapwa. Ito po yung isa po sa panawagan po, utos po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Carry each other's burden. In this way, you will fulfill the law of Christ. Paano talaga natin malalaman? Paano talaga naman natin malalaman? This is how we know that for God so loved the world, He gave His one and only Son. And 1 John 3:16, this is how we know what love is. What really love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, puwatan, mapapalaris ka, ako na magpapalaris para. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito, share. Of course, baka, yung mga iba, ginagawang literal. Meron pong literal, pagdating po sa mga agent sa Amerika, they are willing to take a bullet para po sa kay POTUS, President of the United States, or whatever, sa kanila pong ginagawa dyan, talagang anda po silang, kasi po yun ang kanilang trabaho. Yun ang kanilang trabaho. Pero dito, wag na po, wag ka na magpapakamatay. Hindi na magpapakamatay, no? Hindi. Walang nagpapakamatay. Yung ibibigay, ibabaw po natin, This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ito po yun, verse 17. Ayan. If anyone, kayo nang mamasaw. Di ba? Ang liwa-liwanag. Has a material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them. Asan po yung pag-ibig? Asan po yung pag-ibig? Di ba? Yung pong nangangailangan, halimbawa, talagang, meron po tayong kani-kanyang. Commission nga lang, maliit na bagay lang, nakikita po kung tayo talaga ay tunay na Kristiyano. Pagkita po natin talaga, patutuon natin na, let your light so shine upon men, Matthew 5:16, that they may see your good works and they will glorify your Father which is in heaven. Let us not love in words, but with words or speech, but with action and in truth. Minsan po may sakripisyong kailangan. Alam mo, yun na lang yung pera sa bulsa, pero nakita mo talaga na they are really desperately in need. Kahit maliit na halaga lang, ay talagang parang ang luwag-luwag na para sa kanila. And ito po yun, not self-centered, ibibigay mo, ipantutulong mo, yung kailangang kinakatok ng Diyos sa iyong puso. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. So, sabi nga, I forgot who said this, while earning your daily bread, be sure to share a slice to those less fortunate. While earning your daily bread, be sure to share a slice to those less fortunate. Meaning, handa po tayong tumulong sa mga nangangailangan, At hindi lang po yung pangangailangan. Alam po natin, mas merong higit na kailangan ang bawat isa na ating pong nasimpungan. Salvation po, yung mga kaluluwa, salvation through Christ is what people need most. Wala po tayong, yung mga kayamanan natin, yung mga pera natin, kung kinakailangan ng ipantulong na po natin yan. Hindi naman natin madadala yan sa langit, ang sabi po. Di ba? Hindi natin madadala yung kayamanan sa langit. The only thing we can bring to heaven with us, are the souls of our family, our relatives, friends, and thousands of people waiting to hear the message of salvation. The message of salvation. Come on, palakpan po ang Panginoon. Hallelujah. Si Apostol Pablo po, talagang alam natin, para lang may pagkilala ang kaligtasan sa mga iba, yung law, basahin po natin, though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew. I became like a Jew. To win the Jews. I became like a Jew to win the Jews. Yung pong si Apostol Pablo kasi, Apostle of Grace, ang sabi sa kanya, yung pong batas ng mga Hudyo, pinipilit na talagang dagdagan ng circumcision ang kaligtasan, ng mga gawa ang kaligtasan. Pero si Apostol Pablo po, pinuntahan niya mga ito talagang para lamang, naging Jew siya, na hindi ibig sabihin, bumalik siya sa kanyang pag-Hudyo, ginawa po niya yung talagang para sa mga Hudyo, para maabot niya yung mga Hudyo. I became like one under the law. Ito po yun. Though I myself am not, sinabi ko, minuna ako pa niya, tunay pala kayo ito. Anyway, sige, tuloy po na. As to win those under the law. Hallelujah. Amen. To those not having the law, I became like not having the law. Though I am free from God's law, but I am under Christ's law, as to win those not having the law. Praise the Lord. Kahit po ng ating mga kasama ngayon, andito po ang ating Panginoon para talagang iparinig niya sa atin na gaano kalalim, malalim sa ating lahat ngayon para muli po nating mas maintindihan ang lalim po ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Nakakasunod po? Are you following? Hallelujah. Praise the Lord. Naging flexible po si Apostle Pablo. Siguro, paano kaya ito flexible natin? Halimbawa, mamang kang tigtad. Tapos meron kang inaabot, yung mga hindi kumakain ng dugo. Tapos, mamang titad, mamang kakanyaman yung titad nga. Ang ibig pong sabihin, you can do the math. Pag para lang may diin mo ang yung pananampalataya, hindi baling makasagasa ka, ano po yun? Makasarili po yun. Pero magkikisakay ka. Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka sa mga bar, ay punta lang ko paretang bar, para ayabot ko laretang kaldadua ka rin. Alam nyo, memorize niyo yung kwento ni Pastor Manny, di ba? Yung nagpunta ng bar, na abutin daw niya yung kanyang mga dating suki, na born again siya, tapos ibo-born again daw niya yung mga suki niya. O, suki! Hindi ko dito ka. Ay, ito na yung pagkakataon ko para ma-share ko sa kanyang gospel. Pinainom siya. Tapos habang pinapainom siya, nanalangin na lang siya, Lord,
cover my eyes, sabi niya. Kasi andun merong pasayaw-sayaw. Lord, cover my eyes. Nainganyo yung mga talagang tinokso siya, dinala niya sa taas, sa kwarto. Tapos instead na, alam niyo na nangyari. Long story short, tapos ang sabi niya, Lord, cover your eyes. Hindi po yun ang ibig natin sabihin. Pwede po natin abutin sa kanila. Huwag natin talagang ipagmatigas. Yung pong nasa atin, talagang, para po maabot natin sila. Hindi naman makikikayon sa kanilang ginagawa. Di ba? Alam naman natin yung Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang sabi po ng Romans 12:2. Okay, tuloy po natin. People with God kind of love will always prioritize the needs of others. Lalong-lalo na po yung kaluluwa, yung mga tao nangangailangan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Praise the Lord. Yung pong pag-ibig ng Diyos, ito po yung sinasabi natin, hindi lang talaga tutulungan yung mga iba, pati po yung the God kind of love has the power to love its enemies. Kaya bayin masali ko na ako. Pero kasama po wala tayong magagawa. Salita po ng Diyos yan The God kind of love has the power, kasi nga, pag wala po sa atin si Kristo, mawawalan po, hindi po natin kaya ito. Kaya has the power to love your enemies. So, yung pong enemies natin, sino ba yung mga enemies na ninyo? Kayo po, siguro. Ining kapitbahay ko talagang hindi na natapos magtapon ng basura sa aking bakuran. Tapos pag nagpark pa siya, inaharangan yung aking gate. Mga practical, gagawin ko siguro to. Pag minsan nagpark siya dito, bubutasan ko yung gulo niya para hindi na siya makaalis. Tignan. Di ba? Yung tao po, ang tao talagang, yung nature po ng tao talagang gumanti. Sabi po ni Philip Yancey, forgiveness is an unnatural act. Hindi daw po natural yung forgiveness. It's an unnatural act. It violates nature and culture. It violates nature and culture. Sabi po ni Philip Yancey. Kasi nga, hindi naman talaga natural sa tao ang magpatawad. Gumanti nga magpatawad. Gumanti nga, tapos magpapatawad pa. Ang gusto ng tao, gumanti. Pero, kaya po natin nilalaliman. Para nilalaliman. We are going deeper. Yun, mas madali. Dito po sa pag-ibig ng Diyos para talagang mas maintindihan po natin. Bakit po? Nasa salita po ng Diyos yun sa Lucas na. But to you are listening, love your enemies. Amen? 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 Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who mistreat you. Tuloy natin. If someone slap you on the cheek, pak! Ibigay mo rin yung kaliwa. Pak! Kasagit tatay ka. Turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would others have them do to you. Yung pong si Confucius siya tayo, kung ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Pero dito po, positive. Positive. Do to others as you would. Sa Panginoon po talagang laging positive Yung kanyang pag-ibig, laging positive yan. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, wapi naman Kung mahal mo lang yung nagmamahal sa iyo,
Natural lang yun sa tao. What credit is that to you? Kahit nga yung mga makasalanan, tayo nga, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, mahal lang natin yung nagbibigay ng pasalubong sa atin pag galing abroad. Mahal lang natin yung nagbibigay ng ulam sa atin na kapitbahay. Pero pag hindi nagbibigay yan, hoy! Asa na yung lagi mong inahati sa akin ng mga ulam? Di ba palagi mo akong binibigyan ng ulam? Bakit wala na ngayon? Kasi wala nang bibigay, hindi mo sinusuli yung pinggan eh. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from you who expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting. Malyari na ako manutang. Uy, masula yan, di ba? Anyway, then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to those ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Siguro, simple na ba? Merong nanghiram ng, di ba? Pare, pahiram nga ng martilyo. Piniram, isang taon na hindi pa binabalik. O anong gagawin natin? Pare, ito pa yung lagari, baka kulang ka ng lagari. Itong 1 year yan na ibinarik, di naman yung lagari. Ganun lang yun. Kasi baka kailangan pa yung lagari. Malilit na bagay, pero practical, para po makita, mas maintindihan ang pag-ibig ng Diyos na gumagalaw po sa ating mga buhay. Palakpakan Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi po bakit? Bakit po? Di ba tayong lahat, nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, we were all enemies of God. Kaaway po tayo ng Diyos. Nasa 5:8 po yun ng Romans. But God, chorus pa nga ito, but God commended His love towards us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love... Di pa yun na. Mabin to, Romans 5:8 po ito. While we were still sinners, enemies of God, He already gave His best for us. While we were still enemies of God, binigyan na po ng Diyos ang pinaka the best sa Kanya. Yung pong John 3:16 na binasa po natin kanina. Nasa Colossians din po ito. Once you were alienated from God, and were enemies. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Wow. Without blemish and free from accusation. Hindi na po tayo ngayon kaaway ng Diyos. Kaibigan na po tayo ng ating dakilang Diyos. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry, to Him, to God in full, because in prayer. Lalawin na akong ngeri. Kalingawa ni Pastor, ano? Praise the Lord. The reason we can love our enemies, dahil una po tayong minahal ng ating Panginoon. We love because He first loved us.
We love because He first loved us. Talagang, bisa na ako naman magkanta. Hindi ko po nga lang oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Hallelujah. Hallelujah. The God kind of love is not self-centered. Love comes from a holy God, because love comes from a holy God. Love prioritizes the needs of others. And God love has the power, ito po yun, pag-ibig lang po ng Diyos ang pwede pong magmahal, pagmahal ng ating mga kaaway. When we have this kind of understanding ng pag-ibig ng Diyos na hindi po self-centered, ito pong hamon na ito, paano po natin talaga? I hope, I believe na mas lumalim po ngayon ang basta talagang in-lamang po natin na mahal tayo ng ating Panginoon. At yung pong pagmamahal na yan ay talagang magbibigay din po, mag-aabot ng pagmamahal sa mga iba. Remember, for by grace, we have been saved through faith, sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. By grace din po ng Panginoon, ang magtutulak sa atin para mahalin yung iba, para patawarin yung iba, para mahalin maging yung ating mga kaaway. Maging yung ating mga kaaway. Sa pong mag-asawa, sabi ng babae, Pastor, sabi niya, hindi ko na kayang mahalin yung aking asawa bilang asawa. O sige, sabi ng pastor, kung hindi mo siya kayang mahalin bilang asawa, ituring mo lang siyang neighbor. Tapos, several weeks, kasi sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, love your neighbor as yourself. Di ba sabi ng Diyos? Sabi po niya sa babae. Weeks later, Pastor, kahit po neighbor, hindi ko na rin kayang mahalin ng aking asawa. Ano pa kaya ang sasabihin ko sa babaeng ito? Yun po, yung ating binasa. Sabi niya, love your enemies. Tinuring niya ka ng kaaway. Anyway, you can do the math. Yun pong ating pinag-usapan. Pag talagang, when we accept Christ Jesus as our Lord, always remember what happened on the cross of Calvary. When Christ Jesus gave Himself for us, He gave Himself for us para lamang sa ating kaligtasan. And when we accept that, talagang nagsisi po tayo ng ating mga kasalanan. We can only find salvation sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. And then, pag nag-sink in na po yun, talagang nasa DNA na po natin, nasa DNA na natin ang pag-ibig ni Kristo. Yan, hindi na po magiging mahirap, mahalin yung mga ibang tao, mahalin pati yung ating mga kaaway, tulungan yung mga tao nangangailangan. Dahil ang pag-ibig po yan ay talagang nanggagaling lang po sa ating banal na Diyos. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Dahil meron pong pag-asa ang ating pananampalataya, yung pag-ibig po ng Diyos na alam po natin si Kristo ay namatay, nailibing, subalit nabuhay na maguli, at ang Kanya pong pangako ay babalik ang ating Panginoon upang kunin ang bawat mananampalataya. This is the heart, this is the gospel. Christ lived, died, and rose again, and He will come again. Ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Gusto po niyang maipakita rin natin, may bahagi din natin sa iba, para sila rin ay makakilala. Yung pong ating sarili, parang meron pa, ipako na po natin. Sabi po ng salita ng Diyos, ipako raw natin ang ating sarili. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me.
The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved and gave Himself for me. Who loved and gave Himself for me. So, sa atin po, gano'n na po talaga magiging malalim ang kahulugan ng pag-ibig sa atin. Gaya mo nating binibigyan din over and over again. Kayo po, tayo ba ay magtitiwala pa sa definition ng mundong ito? Or, kayaan po natin ang pag-ibig ng Diyos ay talagang laging mag-sink in, manuot sa ating mga buhay araw-araw. That your light will shine upon men. They will see your good works para they'll glorify your Father which is in heaven. Balikan ko po yung Ephesians 3:18. Can you put that Ephesians 3:18? Shandala makandala lalamakaya. Remember po ang selfless ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig. Habang siya ay nakapako din sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanyang pag-ibig sa mga tao? Father, forgive them. Father, forgive them. And may you have the power to understand that all God's people should, ganito po ang pag-ibig ng Diyos. How wide? How long? How high? How deep? Namatay po ang ating Panginoon para sa isa't isa sa atin, para magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. How wide, how long, how deep, how high, how deep, na ibigay po niya ang buhay niya para sa isa't isa sa atin. Ano po ang ating kayang ibigay sa mga tao, yung mga pangailangan? Most importantly, bahagi po natin kaligtasan ng Diyos sa bawat sa atin. Hallelujah.